Welcome sa Mathematics 3, Quarter 3, Week 1 to 4 Reviewer with answer key and explanation na inihanda ni Teacher JM. Paunawa, ang lahat ng nilalaman ng video na ito ay drill lamang upang makatulong sa mga mag-aaral sa kanilang pagsusulit. Maraming salamat po sa inyong pangunawa. Week 1. Pagtukoy sa mga bilang na odd at even. Panuto. Piliin ang titik ng tamang sagot. Number 1. Ito ay ang bilang na hindi mahahati sa dalawa na may magkaparehong bilang. A odd, B even, C A at B, D wala sa nabanggit. Number 2. Ito ay ang bilang na mahahati sa dalawa ng walang labis o matitira. A odd, B even, C A at B, D wala sa nabanggit. Number 3. Ito ay odd number na mas malaki sa 35 ngunit mas maliit sa 39. A 35, B 36, C 37, D 38. Number 4. Ito ay ang pinakamalaking even number na mas maliit sa 900. A 896, B 898, C 900, D 902. Number 5. Kapag pinagsama ang bilang ng 42 at 51, ang kanilang kabuuan ay anong uri ng numbers? A odd, B even, C A at B, D wala sa nabanggit. Number 6. Kapag pinagsama ang bilang ng 50 at 22, ang kanilang kabuuan ay anong uri ng numbers? A odd, B even, C A at B, D wala sa nabanggit. Number 7. Kapag pinagsama ang bilang ng 21 at 33, ang kanilang kabuuan ay anong uri ng numbers? A odd, B even,
C, A at B, D, wala sa nabanggit. Number 8. Anong uri ng number ang lalabas kung pinagsama ang dalawang odd number? A odd, B even, C A at B, D wala sa nabanggit. Number 9. Anong uri ng number ang lalabas kung pinagsama ang dalawang even number? A odd, B even, C A at B, D wala sa nabanggit. Number 10. Anong uri ng number ang lalabas kung pinagsama ang odd at even number? A odd, B even, C A at B, D wala sa nabanggit. Isa pang paksa sa Week 1, pagpapakita at paglalarawan ng fractions na katumbas ng isa at higit pa sa isang buo. Panuto. Piliin ang titik ng tamang sagot. Number 11. Kapag ang bilang sa numerator ay pareho sa bilang sa denominator, ito ay katumbas ng isa. Ang pangungusap sa itaas ay blank. A tama, B mali, C maaari, D pwede. Number 12. Kapag ang bilang sa numerator ay mas malaki kaysa sa bilang sa denominator, ito ay katumbas ng higit pa sa isa. Ang pangungusap sa itaas ay blank. A tama, B mali, C maaari, D pwede. Number 13. Kapag ang numerator ay mas maliit kaysa sa denominator, ito ay may katumbas na kulang sa isang buo. Ang pangungusap sa itaas ay blank. A tama, B mali, C maaari, D pwede.
Number 14. Alin sa mga sumusunod na fraction ay katumbas ng isang buo? Number 15. Alin sa mga sumusunod na fraction ay katumbas ng higit sa isang buo? Ngayon naman, atin nang sagutan ang mga pahayag. Week 1. Pagtukoy sa mga bilang na odd at even. Ang tamang sagot ay A, odd. Eksplanasyon. Ang odd number ay ang bilang na hindi mahahati sa dalawa na may magkaparehong bilang. Halimbawa, 1, 3, 5, 7, at 9. Ang tamang sagot ay B, even. Eksplanasyon. Ang even number ay ang bilang na mahahati sa dalawa nang walang labis o matitira. Halimbawa, 0, 2, 4, 6, at 8. Ang tamang sagot ay C, 37. Eksplanasyon. Isulat muna natin ang mga bilang mula 35 hanggang 39. 35, 36, 37, 38, 39. Saka natin balikan ang pahayag. Ito ay odd number na mas malaki sa 35. Hanapin muna natin yung mga odd number. 35, 37, at 39. Ang sabi dito, hinahanap natin ay mas malaki sa 35, ngunit mas maliit sa 39. Ang natitira na lang dito ay ang 37 na siyang sagot natin. Ang tamang sagot ay B, 898. Eksplanasyon. Lahat ng bilang sa pamimilian ay even number. 896, 898, 900, at 902. Ngunit ang sabi sa pahayag, ito daw ay ang pinakamalaking even number na mas maliit sa 900. Ang sumunod na pinakamababang bilang sa 900 ay 898 na siya namang pinakamalaking even number ngunit mas maliit sa 900. Kaya yun ang ating sagot sa pahayag na ito. Ang tamang sagot ay A, odd. Eksplanasyon. Kapag pinagsama natin ang bilang 42 at 51, ang sagot ay 93 na isang odd number. Ang tamang sagot ay B, even. Eksplanasyon. Kapag pinagsama natin ang bilang 50 plus 22, ang sagot ay 72 na isang even number. Ang tamang sagot ay B, even. Eksplanasyon. Kapag pinagsama ang bilang ng 21 at 33, ang sagot ay 54 na isang even number. Ang tamang sagot ay B, even. Eksplanasyon. Kung pinagsama ang dalawang odd number, halimbawa 1 plus 3, ang sagot ay 4 na isang even number. Ang tamang sagot ay B, even.
Eksplanasyon. Kung pinagsama ang dalawang even number, halimbawa 2 at saka 4, ang sagot ay 6 na isang even number. Ang tamang sagot ay A, odd. Eksplanasyon. Kapag pinagsama ang odd, halimbawa 1, at even number, halimbawa 2, 1 plus 2 is equal to 3 na isang odd number. Isa pang paksa sa week 1, pagpapakita at paglalarawan ng fractions na katumbas ng isa at higit pa sa isang buo. Ang tamang sagot ay A, tama. Eksplanasyon. Kapag ang bilang sa numerator ay pareho sa bilang sa denominator, halimbawa ang 2 halves na makikita natin ngayon, ito ay katumbas ng 1 o isang buo. Ang tamang sagot ay A, tama. Eksplanasyon. Kapag ang bilang sa numerator, sa nakikita natin dito ay 3, ay mas malaki kaysa sa bilang sa denominator, nakikita nating halimbawa dito ay 2, ito ay katumbas ng higit pa sa isa. Ibig sabihin, ang 3 halves ay katumbas ng 1 and 1/2 na siyang higit pa sa isa. Ang tamang sagot ay A, tama. Eksplanasyon. Kapag ang numerator ay mas maliit kaysa sa denominator, katulad ng halimbawa natin na 1/2, ang kanyang numerator na 1 ay mas maliit sa kanyang denominator na 2, ito ay katumbas ng kulang sa isang buo. Ang tamang sagot ay C. Dahil sa nakikita nating modelo, kung gagawin natin itong fraction, ito ay 2 halves o katumbas ng isang buo. So lahat nito ay may shade o may kulay. Samantalang yung letter A, ito ay 1/2 o katumbas lamang ng kulang sa isang buo. At ang B naman ay 3 halves o katumbas ng higit sa isang buo. Pwedeng 3 halves o kaya 1 and 1/2. Kaya naman, ang sagot natin ay C. Ang tamang sagot ay A, 5/4. Ito ay katumbas ng higit sa isang buo o kung i-convert natin, 1 and 1/4. Eksplanasyon. Kung ang hinahanap natin ay katumbas ng higit sa isang buo na fraction, dapat mas mataas yung kanyang numerator kaysa denominator. So nakikita natin, mas mataas ang numerator na 5 kaysa sa denominator na 4. Samantala, sa B naman, ito ay katumbas ng kulang na isang buo dahil mas mababa ang kanyang numerator kaysa sa kanyang denominator. Ang letter C naman ay katumbas ng isang buo dahil magkapareho sila ng bilang ng numerator at denominator. Habang ang letter D naman ay katumbas ng kulang sa isang buo dahil mas maliit ang numerator sa kanyang denominator. Week 2. Pagbabasa at pagsusulat ng fraction na katumbas ng isa o higit sa isa. Panuto. Piliin ang titik ng tamang sagot. Number 1. Ang bilang na nasa itaas ng fraction line o fraction bar ay tinatawag na blank. A. Fraction, B. Numerator, C. Denominator, D. Whole number.
Number 2. Ang bilang na nasa ibaba ng fraction line o fraction bar ay tinatawag na blank. A. Fraction, B. Numerator, C. Denominator, D. Whole number. Number 3. Ano ang katumbas na salita na kumakatawan sa mga larawang may kulay na nasa ibaba? A. 1/2, B. 3/2, C. 8/4, D. 15/15. Number 4. Ano ang katumbas na salita na kumakatawan sa mga larawang may kulay na nasa ibaba? A. 1/2, B. 3/2, C. 8/4, D. 15/15. Number 5. Alin sa mga sumusunod na larawan ang nagpapakita ng fraction na 5/4? Number 6. Alin sa mga sumusunod na larawan ang nagpapakita ng fraction na 2/4? Number 7. Paano isulat ang 4/8 sa simbolo? Number 8. Paano isulat ang 9 and 4/5 sa simbolo? Number 9. Alin sa mga sumusunod ang katumbas ng 15/7? Number 10. Ang katumbas ng 1 and 3/4 ay anong fraction? Ngayon naman, atin nang sagutan ang mga pahayag. Week 2. Pagbabasa at pagsusulat ng fraction na katumbas ng isa o higit sa isa. Ang tamang sagot ay letter B, numerator. Eksplanasyon. Halimbawa, sa fraction na 1/2, ang 1
na siyang nasa itaas ng fraction line o fraction bar ay tinatawag na numerator. Ang tamang sagot ay C, denominator. Eksplanasyon. Halimbawa, sa fraction na 1/2, ang 2 na siyang nasa ibaba ng fraction line o fraction bar ay tinatawag na denominator. Ang tamang sagot ay C, 8/4. Eksplanasyon. Ang 8/4 na nakikita nyo sa simbolo at sa salita, ang bilang na 8 ay ang bilang na may kulay, ay ang siyang numerator, at ang 4 naman o ang bilang ng hati sa isang buo sa bagay ay ang siyang denominator. Ang tamang sagot ay B, 3/2. Katulad ng bilang 3, ang 3/2 o 3/2 na nakikita nyo sa simbolo at sa salita, ang 3 o bilang ng may kulay ay siyang numerator, at ang 2 o bilang ng hati sa isang buo sa bagay ay ang denominator. Ang tamang sagot ay letter C, dahil makikita natin na ang bilang ng may kulay ay 5 na siyang ating numerator, samantala ang bilang naman ng nasa loob ng kahon na ito ay ang siyang ating denominator na 4, kaya naman 5/4. Ang letter A naman, 8/6, dahil ang bilang na may kulay ay 8, samantala ang bilang na nasa loob ng kahon ay 6 lang, kaya 8/6. Ang letter B naman ay 4/5 dahil ang bilang ng may kulay ay 4 at ang bilang na nasa kahon ay 5. Kaya siya naging 4/5. At ang letter D naman ay 4/3 dahil 4 ang may kulay at 3 lang ang nasa bawat kahon. Kaya siya naging 4/3. Ang tamang sagot ay letter C. Dahil katulad ng bilang 5, makikita natin dito na ang bilang ng may kulay ay 2, na siyang numerator natin, 2, tama? At ang bilang ng nasa loob ng kahon ay 4. Kaya siya naging 2/4. Samantalang ang letter A naman, 6/6, dahil ang bilang ng may kulay ay 6 at parehas lang siya ng mga bilang na nasa loob ng bawat kahon. Ang letter B naman ay 2/5 dahil ang bilang ng may kulay ay 2 at ang bilang ng nasa loob ng kahon ay 5. Kaya siya naging 2/5. Ang letter D naman ay 5/3 dahil ang bilang ng may kulay ay 5 at ang bilang ng nasa bawat kahon ay 3. Kaya siya naging 5/3. Ang tamang sagot ay letter C, 4/8. Ang letter A ay 4/7, ang letter B ay 8/4, at ang letter D ay 8/8. Kaya ang tamang sulat ng simbolo ay letter C, 4/8. Ang tamang sagot ay letter B. Ito ang tamang sulat ng 9 and 4/5. Dahil ang letter A ay 4 and 9/5. So, nauuna nating basahin ang whole number bago yung numerator at denominator. Ang letter C naman ay 5 and 4/9. Samantalang ang letter D ay 9 and 5/4.
Ang tamang sagot ay B, 2 and 1/7. Tingnan natin ang eksplanasyon. Makikita natin ang 15/7 at kailangan natin itong i-divide. Ang numerator na 15 ang siyang ating magiging dividend, ito, at ang 7 na siyang ating denominator ay ang siyang magiging divisor natin. So, 15 divided by 7. Yan, sagutan na natin. 15 divided by 7 is 2. 2 times 7 ay 14. 15 minus 14 ay 1. Kaya naman, ang quotient natin na 2 dito ay ang siyang magiging whole number natin. Samantalang ang remainder natin na 1 ang siyang magiging numerator natin. At ang ating divisor na 7 ay ang siyang ating denominator. Kung isusulat natin ang mixed number, ang katumbas ng 15/7 ay 2 and 1/7. Ang tamang sagot ay B, 7/4. Tingnan natin ang eksplanasyon. Makikita natin na ang katumbas ng 1 and 3/4, kailangan nating i-multiply ang denominator sa whole number. 4 times 1 is equal to 4 na siyang product natin. Ang product na yon ay ipa-plus natin sa numerator na 3. 4 plus 3 is equal to 7. Ngayon, ang 7 na siyang total or sum ay ang magiging numerator natin at ang 4 na siyang denominator natin sa mixed number na 1 and 3/4 ay ang gagamitin din nating denominator. Kaya makikita natin na ang katumbas ng 1 and 3/4 na mixed number ay 7/4. Week 3. Pagpapakita, paghahambing, at pagsusunod-sunod ng dissimilar fractions gamit ang modelo. Panuto. Piliin ang titik ng tamang sagot. Number 1. Aling fraction ang pinakamalaki? A 3/4, B 2/3, C 4/8, D 9/10. Number 2. Aling fraction ang pinakamaliit? A 2/4, B 3/5, C 4/10, D 9/10. Number 3. Aling fraction ang nakaayos ng pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki o increasing order? Number 4. Aling fraction ang nakaayos ng pinakamalaki hanggang sa pinakamaliit o decreasing order?
Number 5. Aling fraction ang may katumbas na 2/4? A. 5/4, B. 4/8, C. 5/15, D. 5/6. Number 6. Paghambingin ang set ng fraction 1/3 blank 4/5. A greater than, B less than, C equal, D not equal. Number 7. Paghambingin ang set ng fractions 4/6 blank 1/9. A greater than, B less than, C equal, D not equal. Number 8. Paghambingin ang set ng fractions 3/4 blank 9/12. A greater than, B less than, C equal, D not equal. Number 9. Paghambingin ang set ng fractions 1/5 blank 2/10. A greater than, B less than, C equal, D not equal. Number 10. Paghambingin ang set ng fractions 2/4 blank 5/2. A greater than, B less than, C equal, D not equal. Ngayon naman, atin nang sagutan ang mga pahayag. Week 3. Pagpapakita, paghahambing, at pagsusunod-sunod ng dissimilar fractions gamit ang modelo. Ang tamang sagot ay letter D. Makikita natin sa modelo kung aling fraction ang may pinakamalaki. Ang tamang sagot ay letter A. Makikita natin sa modelo kung aling fraction ang pinakamaliit. Ang tamang sagot ay letter D. Eksplanasyon. Maaaring maipakita ang increasing order o pag-aayos mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki sa pamamagitan ng pagguhit ng modelo na may shade o bahaging may kulay. Ang tamang sagot ay letter C. Eksplanasyon. Maaari
Maaaring maipakita ang decreasing order o pag-aayos mula sa pinakamalaki hanggang sa pinakamaliit sa pamamagitan ng pagguhit ng modelo na may shade o bahaging may kulay. Ang tamang sagot ay letter B. Makikita natin sa eksplanasyon na ginawan natin ng talahanayan ang bawat pamimilian kung saan ang bawat fraction ay minultiply natin sa parehong bilang ang numerator at denominator at makikita natin na sa letter B, ang 4/8 ay katumbas ng 2/4. Sagot ay B, less than. Makikita natin sa eksplanasyon kung saan ginamit natin ang tinatawag na criss-cross method o criss-cross product, kung saan ang 1/3 at ang 4/5 ay minultiply natin, ang numerator ng 1/3 na 1 ay minultiply natin sa 5 na denominator ng 4/5. Makukuha natin ang product na 5. Samantala, imumultiply naman natin ang 3 na siyang denominator ng 1/3 at 4 na siyang numerator ng 4/5 at makukuha natin ang product na 12. Ngayon, mas mataas ang 12 kaysa sa 5, kaya naman 1/3 is less than 4/5. Sagot ay A, greater than. Makikita natin sa eksplanasyon kung saan muli ay ginamit natin ang criss-cross method o criss-cross product na siyang imumultiply natin ang numerator sa denominator ng kabilang fraction at denominator sa numerator ng kabilang fraction. Tingnan natin ang eksplanasyon. So, ang 4 na siyang numerator ng 4/6 ay imumultiply natin sa denominator ng 1/9 na 9, makukuha natin ang product na 36. Pagkatapos, imultiply naman natin ang denominator ng 4/6 na 6 at ang numerator ng 1/9 na 1 at ang product ay 6. Kung saan makikita natin mas mataas ang 36 kaysa sa 6. Kaya naman, 4/6 is greater than 1/9. Ang tamang sagot ay letter C, equal. Tingnan natin ang eksplanasyon. Katulad ng ginamit natin na criss-cross method o criss-cross product, imumultiply natin ang numerator ng 3/4 na 3 sa denominator ng 9/12 na 12 at makukuha natin ang product na 36. Samantala, imultiply naman natin ang denominator ng 3/4 na 4 at ang numerator ng 9/12 na 9 at makukuha rin natin ang product na 36. Kaya naman, 3/4 is equal to 9/12. Ang tamang sagot ay C, equal. Tingnan natin ang eksplanasyon. Gagamitin ulit natin ang criss-cross method o criss-cross product. Imumultiply natin ang numerator ng 1/5 na 1 sa denominator ng 2/10 na 10 at makukuha natin ang product na 10. Pagkatapos, imultiply naman natin ang denominator ng 1/5 na 5 sa numerator ng 2/10 na 2 at makukuha natin ang product na 10. Kaya naman, dahil magkapareho ang product, kapag ito ang pinaghambing natin na fraction, masasabi natin na 1/5 is equal to 2/10.
Ang tamang sagot ay B, less than. Tingnan natin ang eksplanasyon. Gagamitin ulit natin ang criss-cross method o criss-cross product. I-multiply natin ang numerator ng 2/4 sa denominator ng 5/2 at ang makukuha nating sagot ay 4. Pagkatapos, i-multiply natin ang denominator ng 2/4 na 4 at ang numerator ng 5/2 na 5 at makukuha natin ang product na 20. Makikita natin na mas mataas ang 20 kaysa sa 4, kaya naman masasabi natin na 2/4 is less than 5/2. Week 4. Pagpapakita, visualizing, at pagbibigay ng magkatumbas o equivalent na fraction. Panuto. Piliin ang titik ng tamang sagot. Number 1. Paano mo matutukoy kung ang fraction ay magkatumbas o equivalent fractions? A. Criss-cross method of products. B. Equivalent method of products. C. Cross-by-cross method of products. D. Equivalent to cross method of products. Number 2. Ano ang value ng n sa nakikita niyong set of fractions para maging magkatumbas o equivalent fractions ang mga ito? A1, B2, C3, D4. Number 3. Ano ang value ng n sa set ng fractions na nakikita nyo upang maging magkatumbas o equivalent fractions ang mga ito? A6, B7, C8, D9. Number 4. Ano ang value ng n sa set ng fractions na nakikita nyo upang maging magkatumbas o equivalent fractions ang mga ito? A2, B4, C6, D8. Number 5. Ano ang value ng n sa set of fraction na makikita nyo ngayon upang maging magkatumbas o equivalent fractions ang mga ito? A2, B3, C4, D5.
Number 6. Ano ang value ng n sa set of fractions na makikita nyo ngayon upang maging magkatumbas o equivalent fractions ang mga ito? A6, B12, C18, D24. Number 7. Upang matukoy ang magkatumbas o equivalent fraction, i-multiply ang numerator at denominator ng fraction sa magkaparehong bilang upang matukoy ang katumbas na fraction. Ang pangungusap sa itaas ay blank. A tama, B mali, C siguro, D hindi kailanman maaari. Number 8. Alin sa mga sumusunod na fraction ang hindi katumbas ng 1/2? A 2/4, B 4/8, C 3/9, D 3/6. Number 9. Kumpletuhin ang talahanayan ng katumbas na fraction. Number 10. Kumpletuhin ang talahanayan ng katumbas na fraction. Ngayon naman, atin nang sagutan ang mga pahayag. Week 4. Pagpapakita o visualizing at pagbibigay ng magkatumbas o equivalent na fraction. Ang tamang sagot ay letter A, criss-cross method o products. Ang tamang sagot ay A1. Tingnan natin ang eksplanasyon. Gagamitin natin kung ano ang mga given. So, given ang denominator ng hinahanap natin na n na 4. Imumultiply natin ito sa numerator ng 4/16 na 4. Makukuha natin ang 16. Pagkatapos, i-divide naman natin ang product na nakuha natin sa denominator na given ng 4/16. So, 16 divided by 16 is equal to 1. Ang 1 ay ang nawawalang value ng n sa n-fourths. Kaya naman, 1/4 is equal to 4/16.
Ang tamang sagot ay C, 8. Tingnan natin ang eksplanasyon. Gagamitin natin kung ano ang mga given. So, ang given na mayroon ay ang numerator ng 2 over n na siyang hinahanap natin at 1/4. So, i-multiply natin ang numerator na 2 sa denominator na 4 ng 1/4 at makukuha natin ang product na 8. Ang 8 na to ay i-divide natin sa numerator na 1 na siyang given natin. So, 8 divided by 1 is equal to 8. Kaya naman, ang value ng n ay 8. Makikita natin na 2/8 is equal to 1/4. Ang tamang sagot ay C, 6. Tingnan natin ang eksplanasyon. So, gagamitin ulit natin ang given. Ang given ay 2 na numerator ng 2/4 at 12 na denominator ng hinahanapan natin ng value ng n. So, 2 times 12 ay 24. Pagkatapos, ang product na 24, i-divide natin sa isa pang given na 4 sa 2/4. So, 24 divided by 4 is equal to 6. So, ang 6 ang value ng n. Masasabi natin na 2/4 is equal to 6/12. Ang tamang sagot ay D, 5. Tingnan natin ang eksplanasyon. So, gagamitin natin ang mga given. Una ay imumultiply natin ang numerator ng 1/5 sa denominator na 25 ng hinahanapan nating value ng n. Dahil yun ang given. So, 1 times 25 ay 25. And then, ang product ay i-divide natin sa denominator ng 1/5 na 5. At makukuha natin 25 divided by 5 ay 5. So, ito ang value ng ating n. Masasabi natin na 1/5 is equal to 5/25. Ang tamang sagot ay C, 18. Tingnan natin ang eksplanasyon. So, gagamitin ulit natin kung ano ang given. Ang given ay 3/9 at 6. Hinahanap natin ang denominator niya. Gagamitin natin ang 9 na siyang denominator ng 3/9. Imumultiply natin sa 6 na numerator ng hinahanapan nating value ng n. So, 6 or 9 times 6 is 54. Ngayon, ang product na 54 ay i-divide natin sa 3 na siyang numerator ng 3/9 at makukuha natin ang value ng n na 18. Masasabi natin na 3/9 is equivalent to 6/18. Ang tamang sagot ay 8, tama. Ang tamang sagot ay C, 3/9. Makikita natin sa eksplanasyon na ginawan natin ng talahan na yan, ang 3/9 lang ang hindi katumbas ng 1/2. Ang tamang sagot ay D, 4/12. Makikita natin sa eksplanasyon na ginawan natin ng talahan na yan, ang katumbas na fraction ng 1/3, 2/6, 3/9, at ang susunod ay ang 4/12. Ang tamang sagot ay C, 6/9.
Makikita natin sa eksplanasyon na ginawan natin ng talahan na yan. Ang 2/3, 4/6, at ang hinahanap natin na kukumpleto sa talahan na yan ay ang 6/9, kung saan iminultiply natin ang 2/3 sa parehong bilang na 3, kaya natin nakuha ang 6/9. Maraming salamat sa panonood. Muli, ako si Teacher JM at please subscribe sa ating YouTube channel. Paki-like, comment, and share na rin. Maraming salamat!